yung mga hindi nasasakop ng radar. Opo, yung pong iba ay patuloy sa konstruksyon ng kanilang mga mansyones. Nako. Hindi ba? Yung iba ho mga kapatid ay tuloy po doon sa pagpunta bukas weekend sa kanilang mga yate. Nako. Alright, kasi nga po, humupa na. At para baga nakakalimot na po tayo dito po sa usapin na ito. Hindi po ba, isipin po ninyo, right? Ngayon, na ang focus na ay 2028 elections, parang napaganda pa doon sa mga sangkot sa skandalong ito kasi hindi na pinag-uusapan yung accountability na hinihingi natin. Asa na ba ang ombudsman ngayon? Nako. Oo Asa na nga. ba yung DOJ ngayon? Sa mga cases ho na dapat ng isampa at na makapag-issue na po ng arrest warrant sa mga sangkot. Kaya ako ngayon pa lang, Ate Dina Aquino, maganda umaga sa'yo. Good morning! Ate Arlene Guanyo, maganda umaga sa'yo. Hihingi na kami ni Ma'am Maricel, salamat pala sa kanyang t-shirt. Hihingi na kami ni Ma'am Maricel. Thank you, Miss Nina. Hihingi na po kami ng bago pong version ng t-shirt na ito. Bago ng version. Ano na? Ano ba nakalagay dyan? Ikulong. Mandarambong. Palagay ko magbabago na ho kami ngayon ng t-shirt. Sorry. Bago na. Ano na? Walang makukulong na mandarambong. Hindi po ba? Ano na nangyari? Oo. Kaya nga sabi ko kanina, magbabago na ho kami ng t-shirt ni Maricel. Iba na ang tono ng aming t-shirt. Wala na. Walang makukulong na mandarambong. Huwag tayong Naliligaw lilihis. tayo eh. Huwag tayong lilihis. At mamaya nga po, abangan po ninyo kung meron pa ho tayong sapat na oras, papaliwanag ko lang po sa inyo. No? Kung bakit may mga natutuwang tao dahil nga ngayon ang mga talakayan pinag-uusapan na 2028 elections. At nalilimutan na nga po itong Bakit? hello, hindi ba nagkaroon ng unang rally September 21, nagkaroon ng November 30 rally at ngayon po may panibagong rally. Hello. Kaya nilang isustain yung cost of living kahit matagal silang nasa abroad. Oo nga. At patuloy pa rin po ang kanila pong paghahangad sa mga bagay po na ika nga ng CBCP ay hindi mo naman madadala sa hukay ngayon pong Lent season. Alright, sige. Sa mga kapatid, ano ba mga pag-uusapan natin? Sandali muna. Kahapon nag-briefing ba si Madam Claire? Yes, Manong Ted. Naka-pink daw siya kahapon. Naka-pink. Okay. Kaya nga na puna siya doon press briefing. Uy, bakit timing na timing Na alin? Naka-pink. Timing na? Timing doon sa mga usaping politika. Kasi na-tsempo na naka-color pink siya pagkatapos natin makita yung stories ni dating Vice President Leni Robredo sa kanyang Instagram account. Doon sa kanyang IG account, sinabi niya, parang preparing for the visit of PBBM. Okay, so tuloy mo lang. Go So, ahead. syempre, Go ahead. dahil doon sa post na yun ni dating VP Leni, magiging curious ka. Ano to? Bakit may post na gano'n na timing pa na nakarosas? Etong si Yusek Claire Castro, indication na daw ba yan na parang nililigawan na nila yung mga kakampinks just a day after yung declaration ni Vice President Sara Duterte na siya nga ay may planong tumakbo sa 2028 presidential elections. Siyempre, sabi naman ni Yusek Claire, ikaw naman, masyado namang nalagyan ng mali siya yung kanyang kulay. Pero ang kinumpirma niya, totoo. Bukas, talagang magkikita sina PBB. Sasama ka ba sa biyahe? Ibang reporter May naka-assign doon. ang naka-assign doon. Si Ian Suyu, babiyahe na siya today, Manong Ted. Magkikita sina President Bongbong Marcos at saka si former President and now Naga City Mayor Leni Robredo. Pero para daw yun dun sa inspection ng Oplan kontra Baha. Ngayon, kung may mangyayari na mga pag-uusap sa mga gilid-gilid habang ginagawa yung event na yon, abangan na lang daw. Okay. Ngayon nga po, ilang pahayagan ang headline ay ang sa dinami-dami din po at ako ginagalang ko naman po itong editorial kumbaga independence ng bawat isa po sa atin at judgment. Pero talaga pong sa iba, headline ito. Diba? Si Marcos at si Robredo ay magkikita diyan po sa Naga. Yan. Bakit ba ang laking balita nito? Ikaw, tingin mo, ba't ang laking balita?
palagay ko, Manong Ted, dahil dun sa interes ng tao, napaaga yung usapan natin sa 2028 elections. Okay. Oo, na parang, kasi naging usap-usapan, napakalakas na pambato ng opposition, VP Sara. Sino ba oposisyon? Nakaka-confuse pala, no? Opposition sila kasi ang administrasyon Oo. Marcos sa Okay. ngayon. So Okay. parang sila yung opposition. Oo. Parang kasing Yung bang lumalabas, Liberal may pang Party? third party eh. Yung Liberal Party ba, sila Ontiveros et al. Ba? Oo. Sila Pangilinan at sila Aquino ba? At sila Robredo ba? Oposisyon ba sila? Mukhang ngayon nga, kung dati opposition sila, Oo. parang medyo nalilihis nga yata yung kanilang mga posisyon. Nalilihis, ha? Naiiba yung kanilang posisyon. Dali lang, excuse Oo, me. naiiba. Dali lang. Tandaan mo, daang matuwid yan eh. Ah, Ano, bumabaratot na ba yung daan? kuma-curve. Tinatanong ko tong ating political analyst na si Maricel Halili eh. Okay ang... Kasi, di ba? Naku, ang aga ng politika. Nakakatawa naman kasi yung nangyayari sa politics natin, Manong Okay, Ted. anyway. So, sige po mga kapatid, ang dami ho natin mga tampok na balita pero hindi ho mawawala pong ating public service mga kapatid dahil po nandiyan pa rin pong ating winner. Kahapon meron tayong winner. Hingihan natin ng prueba ito. Nagpadala na ba siya, Seth? Kung siya po yung nagpadala na, tatawag kami sa kanya. Mga kapatid, tuloy po ang pagdaloy ng biyaya sa mga taong tapat. Sa gitna po ng lahat ng ito, marami po ang mga taong gusto pong tumulong sa nangangailangan ng hindi humihingi ng anuman pong pagkilala. The Daily Bread, of course, is on. At maliban po naman dyan, importanteng diskusyon sa mga isyong pambayan. We offer ourselves, our program, as an alternative. Sa dami na ho ng mga programa sa radyo, telebisyon, ito po ay alternative lamang para po sa mga informasyon na tingin po naman namin ay dapat yung pumalaman at maunawaan. Dito po sa usapin ng politikang ito, hindi maitatanggi. Opo, may mga tao po na yan at yan po din ang gusto pong pag-usapan. Bagamat mga kapatid, ngayon, tingin ko lang, mas natutuwa itong mga sangkot sa flood control scandal dito ho sa pag-aanunsyo ni VP Sara sa kanyang pagtakbo sa 2028. Kasi ngayon po yung narrative, yung flow of information, yung pong diskusyon, napunta na po sa halalan na matagal-tagal pa. Nasaan na si Saldico? Meron ba nagtatanong? Saan na nga ba siya? Tumahimik kang bigla, ano ha? Papaisip ka, asan ba Nasaan siya? na ang investigasyon tungkol sa pinakamalaking iskandalo ng pagnanakaw sa pera ng bayan? Saan na napunta? So, doon po sa mga sangkot dito, sigurado ako maganda po sa kanila pagkakataon ito. Di ba? Yung mga naghahakot pa rin po ng cash ngayon, yung mga hindi nasasakop ng radar, yung pong iba ay patuloy sa konstruksyon ng kanilang mga mansyones. Nako. Hindi ba? Yung iba ho mga kapatid ay tuloy po doon sa pagpunta bukas weekend sa kanilang mga yate. Nako. Alright, kasi nga po, humupa na. At para baga nakakalimot na po tayo dito po sa usapin na ito. Hindi po ba, isipin po ninyo, right? Ngayon, na ang focus na ay 2028 elections, parang napaganda pa doon sa mga sangkot sa skandalong ito kasi hindi na pinag-uusapan yung accountability na hinihingi natin. Asa na ba ang ombudsman ngayon? Nako, oo Asa na nga. ba yung DOJ ngayon? Sa mga cases ho na dapat nang isampa at na makapag-issue na po ng arrest warrant sa mga sangkot. Kaya ako ngayon pa lang, Ate Dina Aquino, maganda umaga sa'yo. Good morning! Ate Arlene Guanyo, maganda umaga sa'yo. Hihingi na kami ni Ma'am Maricel, salamat pala sa kanyang t-shirt. Hihingi na oo. kami ni Ma'am Maricel. Thank you, Miss Nina. Hihingi na po kami ng bago pong version ng t-shirt. Bago ng version. Ano na? Ano ba nakalagay dyan? Ikulong. Mandarambong. Palagay ko magbabago na ho kami ngayon ng t-shirt. Sorry. Bago na. Ano na? Walang makukulong na mandarambong. Wala. Ang saklap naman. Bakit? Mamaya papaliwanag natin yan. Kung bakit, At ano ho ang mga sinasabi ng mga maalam po sa isyong ito. Sa katotohanan po na nangyayari sa bayan na ito. Patikim lamang yan habang tulog pa sila. Hintayin muna natin magising. Para marinig. Salamat Kung sa naman. bagay, Manong Ted, ang tagal na nating nangangalampag Parang hindi pa rin sila gising No? Kaya nga, is this really worth it?
kumbaga. Good morning kay Jarius Bondok. Good morning, Jarius. Good morning! Ang kanya pong column today, bago po tayo mag-short break, i-endorse lang po natin. The Philippine Star po, mga kapatid, ang kanya pong column today. Ang title nito, mga kapatid, ikaw na magbasa, Ma'am Maricel. Column ni Jarius Bondok today, Feb 20, Friday. Manchurian candidate Sara declares presidential bid. Filipinos, beware. Tara, may dagdag lang. Ano? Walang makukulong na mandarambo. Wala. Ayaw natin Professor yan. Malu Tikia. Ma'am Malu, maganda umaga po. Salamat sa panahon sa aming programa. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga, Maricel. Magandang umaga sa inyong tagapakinig at nanonood. Kamusta ka, Ma'am Malu? How are you? Kamusta po kayo? Mabuti naman. Ito, natutuwa ako sa t-shirt nyo, ha? Tama yung t-shirt na yan. Walang nakukulong. Diba? Okay, ito po si Maricel sa ating unang katanungan, Professor. Oo nga. Prof, sana may makinig dito sa nakasulat sa t-shirt, kasi gusto rin talaga nating makakita ng result. Pero Prof, alam naman po natin nangyari recently, nag-anunsyo itong si Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Medyo napaaga no? May mga nagsasabi yung impact nito sa impeachment, yung impact nito doon sa foreign relations. Pero sa tingin po ninyo, ano bang ibig sabihin nito kahit sa larangan ng politika? Prof? Alam mo, Maricel, walang maas from January to May. At saka, ang plano was to announce by December 2026. Napaaga ngayon, 28 months, kasi marami siyang kailangang gawin para iayos ang plano niya sa pagtakbo. Ang kanya namang in-announce ay intention to run. Alam ni Ted yan na ang kandidato pag nag-file ng COC, kandidato na talaga. Ngayon, ito intention to run. Parang yan sa Amerika, hinahalin tulad natin yung Presidential Exploratory Committee, ine-explore ano ang possibility tumakbo, saan ako mahina, saan ako malakas, at magandang timing ang impeachment. Kasi nakita naman natin kung paano na dinurog si Vice Presidente simula second year sa office, no? Tinapon na yung tinatawag nilang proverbial sink sa kanya, tinapon na ang bahay sa kanya, halos malugmok siya, pero nakita natin yan sa trend ng survey. Nung binabatikos, unti-unting bumababa, naka-recover, unti-unting bumababa, naka-recover. So, masasabi mo si Vice Presidente, kung dati nasabi si Bill Clinton, comeback kid, no? Ito, hindi mo mapababa ng sadsad. Hindi nagne-negative ang approval rating, hindi nagne-negative ang trust rating. Sa akin, mahalaga yung trust rating, yung tiwala. Pero sige, nabanggit po ninyo na hindi bumababa yung trust rating, yung kanyang performance rating. Bakit nga po ba? Despite all the issues na unanswered like yung confidential funds, for example, na laging ibinabato sa kanila ng administration na hanggang ngayon hindi pa na ipapaliwanag yung gastos dyan sa DepEd at kahit daw doon po sa OVP. Oo, siguro Maricel, correct lang kita, no? May ruling na ang COA tungkol sa confidential fund. Hindi pwedeng i-reveal kung sino si Grace Piatos kasi alias yan at ginamit ang confidential fund para sa isang seguridad na bagay. Yung paggastos sa DepEd at saka sa OVP, alam ko yung sa OVP, kakulangan lang ng resibo at nabigyan na rin ng final, pati sa DepEd. Ngayon, kung kailangan i-explain yun, si COA, kasi third party si COA. Pero willing naman si Vice Presidente i-explain yun kung makikinig lamang, no? So ang sa akin ang dating
399 nila yan last year. Akala ko nga may pagbabago dun sa mga charges na ibibigay. Pero pareho pa rin, no? And mind you, itong mga nangyaring ito, nangyari ng 2023, 2024, 2025, wala na siyang confidential fund, wala na siya sa DepEd. So, nagtiis siya dun sa Pondong Kinat at nakita naman natin na napapagkasya niya ang programa at pondo ng kanyang ahensya. Pero bagamat sinabi nga po ninyo yan na merong ganyan sa COA, still, isa pa rin po siya sa isyong nababato at inuungkat, lalo na po ngayon merong 4 na impeachment cases na isinampa laban sa kanya. May mga nagsasabi, kabilang po yung Makabayan Block, na parang pananakot tong ginagawang ito ni VP Sara, kaya siya nagdeklara para hindi mapursige itong impeachment na ito. Tama naman, Maricel, no? 4 na impeachment yung na-file, hindi porke maraming impeachment, ibig sabihin may ginawa ng pagkakamali. Siguro hintayin natin yung trial para maipresenta yung evidence na kailangan to rebut the issues being made, no? Yun sa sinabi na pananakot, sa tingin ko hindi yan pananakot. Ang ginawa lamang ng kanyang pag-announce ng kanyang intention ay nabago yung arena, no? Dati ang tawag sa kanya ay defendant ng kaso ng impeachment. Ngayon, siya ang frontrunner sa 2028. It's a calibrated move para baguhin yung arena. Kasi dun sa arenang yan, kung ikaw ay defendant, talagang gugumuking ka sa numero. Pero kung ikaw ay frontrunner at ito'y maiintindihan ng mga legislators sa mababang kapulungan, ididiinan mo ba si Vice Presidente na nagsalita na ng kanyang intensyon? So, accountability ba ito o politika? Yun yung ginawang pagbabago nung arenang gagalawan sa impeachment. So yung sinasabi po ninyong pagbabago sa arena, ano po ang pwedeng maging ibig sabihin nito sa kampo ng administrasyon? Well, mahihirapan silang magkaroon ng numero. Una yan. Kasi dinala yung usapan sa 2028. Hahatol ka sa isang kandidato na naghayag na. Ulit, no, nung naghayag siya, wala ang seal ng Vice President, wala ang flag ng Vice President. At siya'y nakaitim, no? Nako, nag-freeze si... Naghahang. Naghang. Ayusin muna Opo, natin yung ating internet connection. Ayan, ayan. Prof, Gumagalaw sorry na si ha, medyo meron ng technical problem. Go ahead, ma'am. Again, yes, as you were saying. Naghayag siya ng kanyang intention. So, dinadala niya ngayon yung usapan ng 2028 sa usapan ng impeachment. So, para sa administrasyon, katulad nga ng sinabi ng isang veteranong legislator sa House of Representatives, wala tayong cash wala tayong cash. So, iniiba mo yung nag-freeze ulit si Ma'am Malu. Ayusin lang po natin yung ating linya kasi may sinabi si Prof. Okay na? Pwede ba natin i-adjust muna para tayo magtuloy-tuloy kasi nga doon tayo napunta sa wala tayong cash. Oo nga nabitin yun. Walang cash. Walang cash. Tas wala na. Baka namali lang ng tunog, baka malakas. Ay. Kita mo naman. Yan. Sige. So basically po mga kapatid ang binabanggit nga ni Ma'am Malu Tequia, no, na wala naman pong maaga Wala naman din. Kasi mahirap naman din po yung Yes, ang sinasabi kasi ni Prof. Malu kanina, usually naman talaga, mga 18 buwan yung ginagawa daw na paghahanda kapag ganitong kampanya. So walang maaga, walang late ng announcement. Meron lang po diyang, kumbaga, maari mong sabihin na para bagang naging exemption to the rule nung tumakbo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. If you will remember, right? Hindi ba? Yes. Oo, na hindi siya
Oo, nagkaroon siya ng pag-iikot, no? Kumbaga, testing the waters. Yes. And then, nung Nationwide. last day ng filing, ang daming na-frustrate kasi hindi siya naghain ng kanyang certificate of candidacy. Oo. As a matter of fact, latecomer po ang dating Pangulong Duterte. Kung babalikan po natin yan, no, sa mga nag-aral, no, at ginagawa ito ngayong, kumbaga, case study. Yung marami po dyan, mga unang lumantad, sino ba ang nanguna dati? Jojo Binay, remember? Alright. And then, so on and so forth. And then, late Cameron Duterte, from the bottom, zoom! Umangat. Okay, anyway, ito na po si Professor Malutiquilla. Doon kayo sa huli nating, Oo nga huling yung huling punto. bahagi. Go ahead. Prof. Malu! Yes. Opo, kanina may sinasabi kayo, nabiting kami, yung walang cash-cash. Pakituloy nga po yung ano yun? Ano po yung pinupunto nyo doon? May isa kasing legislator na nag-iikot, nagbibilang sila ng numero tungkol dun sa impeachment para sa vice presidente. Sa pag-iikot niya, sinabi niya wala tayong cash, wala tayong cash. So that means it's a different terrain. Hindi gagamitin ang pondo para doon. Kung titingnan natin yung 2026 budget, merong mga pork na kasiksik, pero napakahirap mong galawin yan, lalo na lahat ng mata nakatingin sa'yo. Yung isang pinag-uusapan, yung local government subsidy fund, ang ang tinitingnan. Pero essentially yon para sa mga magrarally sa NCR. Oh. So, may mga ganong bagay na tinake into consideration dun sa decision na mag-declare ng maaga. Bakit? Ano po bang nangyari nung unang impeachment na isinampalaban kay VP Sara? Kasi Maricel, yung unang impeachment, walang kopyang binigay, linagay sila sa isang kwarto, inalis ang cellphone, pinilit silang pumirma. Ang pinirmahan nila, yun lang signing page. Hindi nila nakita yung complaint, hindi nila alam kung ano yung complaint. Kaya yun, reflected yun sa decision ng Supreme Court na kailangan makita yung complaint, kailangan yung pagpirma hindi sa pilitan, at kailangan binigyan mo ng kopya ng complaint yung respondent. Hindi naman binigyan nun si BP Sara at dinira na sa Senado. So yung usapin na 1/3, sa tingin ko dahil na bago yung arena, napakahirap gawin. Kahapon lamang nung Wednesday, nung last session day nitong linggong ito, napakahirap magkaroon ng quorum. So makikita mo yung behavior, alam mo ito ni Ted, yung behavior ng mga congressman na kapag mahirap yung pag-uusapan, pag tungkol may yung political risk napakataas, usually yan hindi na nagpapakita o magpapacheck lang ng attendance tas aalis na. At saka isang bagay, Maricel, no, maaga ang pasok ng politika. Hindi yun dahil sa ginawa ni Vice Presidente, maaga ang pasok ng politika dahil galit ang tao, dahil hindi nga makakuha ng accountability. Yung issue ng walang nakulong, reminder yun sa botante na pag tumingin sila sa lugar nila at nakakita ng ghost project o substandard, ang parating pinupukol yung incumbent. So, sinasabi ko madalas, ang 2028 is an anti-incumbency campaign. Dahil walang nakukuhang accountability dito sa gadambuhalang 1.5 trillion, yung iba ang sinasabi 1.9 trillion, na nawawala sa ating kabanang bayan. Go ahead. Hindi. Ihahabol ko lang, Prof. Isa ba to sa dahilan kung bakit, kumbaga, may mga concerns sa panig ng administration, tapos may lumalabas ngayon na balita na bukas magkakaroon na ng pagkikita, sina PBBM, sina VP Leni. Although, ang paliwanag naman nila, this is for an implementation of another project. Well, alam mo yung pagkikita nilang dalawa, whether yun ay para sa proyekto, parating natitingnan sa lente ng politika. Dahil magkatunggali sila ng 2016, nagkatunggali sila ng 2022, hindi maaalis ang interpretasyon na politika ito. At lalo na nakadikit yan dun sa panahon na nag-declare si BP
Duterte. So makikita natin yan, yung lahat na galawan in reaction to her intent to run. Mapipilitan ang opposition, sila yung opposition, na magkasundo, ano ba yung ating grounds para tayo mag-build ng alliance. Napipilitan rin ng administrasyon na bilisan ng paghahanap ng kanilang mamanukin. At doon sa frame na yon, lumabas ang isang foreign political consultant na nag-declare ng third force. So kung titingnan mo lahat siya ang mga bagay-bagay na yan, talagang 2028 na ang pinag-uusapan. So, kasi si BP, napaaga lang yung kanyang pagkasabi dahil nga wala siyang partido, wala naman siyang pera, wala siyang mga kandidato, maraming kailangang gawin para sa isang presidential run. Balikan ko lang po yung nag-iiba na kaninyo, no? Ang takbo sa Kamara sa announcement ito ni VP Sara. Ma'am, nung una kaninyo, meron bang inialok? Kaya ang bilis din po ng pangangalap po ng Lagda noon. At noon, kung may informasyon ba kayo, kasi noon, partido din eh. Yung desisyon na kaya volume yung dami ng pumirma. In this case ngayon, ma'am, ano talagang pagkakaiba? Pakiliwanag po, Ma'am Malu. Siguro, Ted, noong una, merong pondo na galing sa administrasyon. Yan naman hindi dininay ni Congressman Toby Chanco, no? Kaya sinabi niya, bakit nyo ginanon? Hindi naman kailangan ganunin, no? Meaning maglabas ng pondo, bilhin ng bawat boto ng kongresista. Yung sinabi mong sa partido, doon lumalaro yung oligarch-backed political parties. Kaya napakadali na ang buong partido ng isang, ang buong political party ay sumanib sa impeachment dahil talagang kinumander ng oligarch na, dito tayo. So, dito sa desisyon na ihayag, ang intention niya, medyo yung mga oligarch, sandali lang, iba na ito, iba ang galawang ito. Yung administrasyon, dahil nga na-booking sila, na bumukol ang mga allocation, no? yung allocables, nakita naman natin yan, medyo hindi nila siguro ganun kagarapal gagawin. At iba ang Speaker Martin Romualdez sa Speaker Boyet D. Iba in the sense na sa tingin ko mas laro pa ni Majority Leader Sandro Marcos yung mangyayari dyan sa impeachment kay BP Sara. Okay, para sinasabi ni Ma'am Malu doon sa mga negosyante na may control sa mga politiko, hello, baka manalo yan ang negosyo natin, di ba? Yan po yun. Tama yun, tama. Okay. Ma'am Malu, so to be straightforward, walang panuhol ngayon. Ay, napakahirap, Ted, na manuhol. Okay. Kung may manunuhol, siguro yung tawag na, sige, gagawin namin bailable ang kaso mo. Di ba? From non-bailable, gagawin, yung mga ganon. Or lahat naman ng mga politiko, hindi ko naman linalahat, pero karamihan ay may skeletons. Okay. So, pero, opo. Pero, alam yan ng mga lumalaro kung paano gagamitin. Pero yung pondo itself, for this impeachment, mahirap na merong nakalaan, pero mahirap i-execute. Okay. Ma'am, meron ba kayong nauulinigan o kahit na po analysis sa posibleng mga, alam niyo ho yun, yung pong realignment yan ng loyalty and allegiance dyan sa Kamara, considering na, di ba, nagsabi na si VP Sara, tatakbo ako ha? Para bagang sa akin lang, sino ang sa akin? Magsabi na kayo, yung hindi sa akin, Tanong mo, di ba, ay kalaban, parang ganon.
Oo, tama yung tanong mo, no, Ted. Isa sa mga rason kung bakit naghayag siya ng intention niya ay para talaga i-drawing yung linya sa lupa. Ang problema mo kay BP, Sara, hindi ito katulad ng tatay niya na ang politika sa kanya, shades of gray. Yan ang problema kay BP Sara. Kaya maraming natatakot eh. Marami simula Pasko, yung nakaraang Pasko, at nung nagdeklara siya na nagpapating na nag-explain, pasensya ka na, pumirma ako, hindi ko naman gusto yan, napilitan lang ako. Ngayon, paano ba ako makakatulong? Yung paano ako makakatulong, siyempre tatawid yun doon sa linya. Ang problema mo kay Vice Presidente ay tinitingnan ka ba, kasama ka ba doon sa allocables? May mga ganun siya na ako mismo na nag-handle ng mga politiko sa kampanya, siguro nasa shades of gray ako. Sa kanya, black and white. Black or white. Na mahirap dahil kailangan mo ang tulong sa baba. Ang kagandahan, yung mga local government officials na hindi nasabit dito sa flood control projects, yun sila talagang tumataya. In fact, may isa nagsabi na pwedeng maging safe zone yung syudad ko, tayo naman ay sister city, anong maitutulong ko? May mga ganun nang naghayag. Kaya Sige. yung expected mong pagtawid na andon. Ma'am, maganda po't nabanggit nyo yan, ano po, na usapin po ng mga politiko na sabit dito. Meron din po kasing mga pro-Sara na may katanungan. Sana nga po makapanayan namin siya o ang kanyang spokesperson po tungkol sa politika, no, sa isyong ito. Sabi nila, pro-Sara ako pero admittedly, may mga senador na pro-Sara nasabit dito. At hindi lang po pangkaraniwan nasabit kasi may mga testimonya, personal knowledge na mga testigo ngayon sa flood control scandal. Opo, paano yan? Kapag nanalo ba yan, meron na silang kanlungan? Kasi ang sinasabi ng iba, masaya itong mga nasasangkot dito kasi kapag nanalo ito, malamang ma-absuelto sila, mamalo. Ay, alam mo, Ted, sa pagkakakilala ko sa Vice Presidente, hindi niya yan gagawin. Bababayaan niya magkaroon ng kaso, kasama man o hindi. Marami siyang kasama na bumalik sa kanya. At yun masakit para sa kanya pero realidad ng politika. So kung ikay nasangkot at merong proof na ikaw ay kasangkot at ikaw ay kumamal ng pondo, tatayuan niya ang isyung yan. Opo, kasi nga, di ba meron sa statement, ayoko na makipagpulong sa mga senador kasi pag naka-meeting ko, sinasabit sa scandal, para bagang ang datingan is that yung mga senador na identified sa kanya, ang presumption niya talagang mga inosente ito at walang kinalaman sa skandal. Sa tingin ko, yung bagay na yan, kailangan tumindig yung senador ng mga yon on their own. Hindi pupunta kanya-kanya tayong laban nung naman nakikipaglaban si Vice Presidente. Wala naman halos nagsalita para sa kanya. Lately na lang. So, yun ang pagkakaiba niya as politician eh. Iba yung mold niya, Ted. Kaya napakahirap mong sabihin o makiusap. Kasi pakikinggang ka, tapos sasabihin, nasangkot ka dyan eh. Anong magagawa ko? Diba? Hindi katulad ng tatay na hindi ko masasabing mahusay sa politika. Pero si BP kasi, black or white siya eh. Okay. Ma'am Malu, China factor, may mga kaisipan din na ngayon kasi
Opo, hindi ho ba nagtatalo ho tayo dito? Malaking issue itong China intrusion at itong bangayan po maging ng embassy ng China at ng ating mga opisyal. Ang haba ho ng kwentong ito. But bottom line, sinasabi nila na kapag nanalo ang isang Sara Duterte, babalik tayo doon sa regime na pro-China. Opo, at baka lalong maging agresibo ang China sa ginagawa nila sa ating pong exclusive economic zone, etc. Anong take niyo po doon? Yung sa kanyang pahayag, sinabi rin niya yan, yung tungkol sa independent foreign policy. Klarado sa kanya, isa yan sa mga binabato sa kanya. Bakit mahalaga ang China? Kasi siya ang biggest trading partner natin. Nakita naman natin na lumuhod tayo sa turismo, lumuhod tayo sa trade nung dinisayda nitong administrasyon na ito na ayaw natin sa China at tayo sa puti. Siya ay babalansehin niya. Naandun yun sa statement niya at internally sa grupo niya, malaking diin yung balancing and looking for that which benefits the Philippines, which is trade. Kung ikaw ay magbibigay ng trade at kikita ang produkto namin, hindi mo kami lalagyan ng tariff, welcome kayo dito. Pero kung ang katayuan ay bigyan mo ako ng base militar, walang upa, gagawin ko kung ano ang dapat ang kailangan ko yan sa aking front defense, may kailangan baguhin at kailangan pag-usapan yon. So, hindi siya magsaside sa pula, hindi rin siya magsaside sa puti, babalansehin niya yon sa interes ng Pilipinas. Paano kaya tayo makakasiguro doon, Ma'am Malu? Doon sa puntong 'yon, kung sakasakali. Ngayon we have EDCA sites, no, as you know, no, and we have how many thousand US troops, no, na nakadeploy ngayon in anticipation of because of this Taiwan and China tension. So pag ho naging presidente si Sara Duterte, ang sinasabi ng iba, automatic out yan kasi malamang ang China hihiling yan and that will be, alam niyo ho yan, marami ng ganun po mga sinasabing mga konklusyon na pwede mangyari. Ma'am. Oo, ako I classify that as a fear campaign. May fear campaign talaga sa China. Pero walang kasiguraduhan hanggat siya ang manalo at makita natin kung paano siya magbabalanse nito. Ang mahalaga sa kanya yung trade kasi Ted, ang kanyang tatanggapin ay isang ekonomiya na bagsak. So, kailangan mong i-revive ang economy, siguro yung first 90 days to 3 months. Economy talaga ang mahalaga para magkaroon ng gumalaw ang ekonomiya, magkaroon ng employment, mag-expand ang negosyante at pumasok ang foreign interest. Opo. Sige. So, ma'am, dito ho naman sa, balikan ko lang itong issue po ng announcement nga ni VP Sara sa usapin pong politika. Parang ang sabi ho naman ng isang nakausap ko na ang saya ngayon ng mga involved sa flood control scandal, particularly po, sorry po baka itanggi nila ng ilang mga nandiyan sa may Pasig River kasi ngayon ang narrative, usapin na ang mga headline ngayon, puro na politika, no? Pagbubuo ng ticket ng kabila, si VP Sara, sino ba ang kanyang VP, alright, yung kanyang magiging lineup, etc. Habang si Saldico, nakakaligtaan na. Nakakaligtaan na sila Maynard Ngu, sila Olayvar, sila Adrian Bersamin. Nalilimutan na sila Cadiz, no? Itong mga starring sa mga binabanggit sa usapin po ng flood control scandal. Kumbaga, napapaganda doon sa mga umiiwas na pag-usapan na itong skandalong ito. Ted, alam mo, siguro sa mga susunod na linggo, maibabalik yan. At talagang didiinan yung issue ng yung mga sinabi mo mga tao, no? Siguro hindi through the formal congressional hearings, pero may mga mangyayari na lalabas at lalabas
kailangan natin makilala kung sino yung mastermind para yung t-shirt natin, di ba? Medyo gumanda-ganda. So, abangan natin sa mga susunod na linggo maibabalik yan. Yan ba, bolang kristal na pinanggagalingan o meron kayong sources talaga? Paano yan, Ma'am Malu? Meron akong sources. Mahirap naman yung bolang kristal, lalo na sa usaping kulungan, no? Oo. Gusto natin maging may kulay ang kulungan para makita natin talaga kung sino yung mastermind. Oh well, bakit? Uuwi na ba si Zaldico at magte-tell all na? Hindi naman. Meron siguro mga ilang taong maglalabasan at tatayo tungkol dyan. Okay, sige po. So, sabi nga, abangan. Sige po. Ma'am, ano po Yes. ano ang inyo pong balita o maaring sabihin na lang po natin siguro, kalkulasyon, no? Magkakaroon kaya ng leadership change in the House as in Arroyo, Gloria Macapagal Arroyo 2.0 sa House na magiging senyales na ito na, Sara-dominated House na ito. Itong 20th Congress, kahit na si Sandro Marcos nandidiyan as Majority Leader. Alam mo, hindi mo yan masabi eh. Nung ikaw ay nandun, talagang palitan eh, no? Sa tingin ko, titingnan kung paano gagalaw ang majority dito sa usapin ng impeachment. Isa yan kung bakit pinaltan yung arena. Ganun din sa Senado. Yung Senado, clear pa yon na siguro magkakaroon pa yan ng isa o dalawang attempt na mapaltan. Yung sa House, depende sa mangyari sa Justice Committee. Okay. So, abangan pa rin. Alright, Prof. Malu, salamat na marami ha. Ikaw nabigyan ng oras sa aming programa. Oo, anytime, Ted. Maraming salamat at maraming salamat, Maricel. Thank you. Yan, si Ma'am Malu Tequia. Ayan, sa mga nakikinig sa atin ha. Ayan ha. Di, kung kahapon po, may mga nanggigigil kay Profesor. Ngayon po, may mga nanggigigil din kay Profesor. So, balanse na po ang pagigigil ninyo. Okay? Ay, sigurado madaming nanggigigil. Oo. Pero sabi mo nga, Sige. Manong Ted, wag nating kakalimutan yung totoong issue. Huwag tayong Naliligaw lilihis. tayo eh. Huwag tayong lilihis. At mamaya nga po, abangan po ninyo kung meron pa po tayong sapat na oras, papaliwanag ko lang po sa inyo. No? Kung bakit may mga natutuwang tao dahil nga ngayon ang mga talakayan pinag-uusapan na 2028 elections. At nalilimutan na nga po itong hello, hindi ba nagkaroon ng unang rally September 21, nagkaroon ng November 30 rally at ngayon po may panibagong rally. Hello, hindi po ba? Ano na nangyari? Oo. Kaya nga sabi ko kanina, magbabago na ho kami ng t-shirt ni Maricel. Iba na ang tono ng aming t-shirt. Wala na. Walang makukulong na mandarambong. Lapit-lapit sa ating sikmura ang pag-uusapan natin dito. Makialam tayo dito. Dahil ito pinag-uusapan natin, kapakanan po ng ating mga magbubukid na noong pamampo, napapabayaan at napapabayaan. Baka makakainin tong kapag pinaliwanag ko itong issue ito at may papabasa sana ako sa iyo Para natin, para may basehan tayo doon sa gusto kong sabihin nga na kayo ba'y umaasa pa na mapapauwi si Zaldico? Nako. Ikaw, tanungin lang kita. Ikaw ba umaasa ka pa na pauuwiin yung Zaldico o hahanapin, huhulihin si Zaldico at pauuwiin dito? Masyado ba akong pessimistic kapag sinabi kong unti-unti na akong nawawalan ng pag-asa? Na makikita ko pa si Zaldico dito sa Pilipinas. Palagay ko pessimistic is kind of wrong. I think it's realistic. Realistic. Napakatagal na kasi, Manong Ted eh. 'Di ba? Ilang beses na rin natin nakita na binugbog siya. I mean, siya talaga yung binabanata ng administration. Tapos gumaganti ng mga salita itong si dating Congressman Zaldico. Nagpo-post ng mga birada sa kanyang Facebook. Tapos all of a sudden biglang quiet. Wala na tayong naririnig na update tungkol sa kanya. Ang pinakahuli na lang na narinig natin, yung nagtuturoan na kung sino na yung in charge lead agency sa paghahanap
kung nasa na to, taong ito. So, yeah, masyado bang, realistic Oo. kung sabihin kong medyo nawawalan na ako ng pag-asa. Hindi, kasi nga iba yung pessimistic, parang wala nang pag-asa kasi nga you're losing your hope and faith in the government. Nawawalan ka ng tiwala. Realistic kasi analisahin mo. Oo. Oo. Ang mga pangyayari. Bakit? Kapag ba si Saldico bumalik sa Pilipinas, courtesy ng effort ng Estado, meaning hinuli siya, at nandito siya, at ikukulong siya kasi meron siyang arrest warrant. Oo. Tingin mo ba si Saldico ay hindi magngungunguso kung sino-sino ang kanyang kasapakat dito sa iskandalong ito? Sagutin mo ako. Hinihintay ko yung sagot mo. Magtuturo siya. Okay. Ay, kahit nga lang dun sa mga nilalabas niyang video, di ba? Nagsisimula na siyang magturo. Magtuturo siya. Magtuturo. Okay. Ngayon mga kapatid, wala na tayong oras. Gusto niyo bang tuloy ko ito? O sa Lunes na lang? May oras pa tayo. Kasi dito mga kapatid, kung babalikan mo yung kanyang mga una, pangalawa at pangatlo na mga salaysay, sandali lang. Magbebenepisyo ba sa anong aspeto kung pauuwiin mo si Saldi o huhulihin mo si Saldi? Magbebenepisyo ang gobyerno kasi abay sasabihin natin, yan ang administrasyon. Yan ang tumupad. Ang galing. Di ba Nahuli. dati may vlog pa si Presidente, halos araw-araw Yes. nag-update, di ba? Sa mga pa-freeze-freeze ng account. Mga ginagawa ng AMLA. At nagagalak siya. Yeah. O, pwedeng yun ang magandang epekto na sabihin talagang pinangangatawanan ng Presidente. Determinado. O na papanagutin ang mga sangkot dito. Sa puntong yun. Kung babalansehin mo, kung dumating siya dito at simulan niya na ang pagngunguso Nako. at sabihin natin may hawak siya, balansehin mo. Kung ikaw ang magdedesisyon, Parang magdadalawang isip ka, ano? At saka kasi, kapag nagturo, hindi mo rin sigurado kung hanggang saan yung matuturo, kung gaano kalawak yung matuturo. at paano ko yung mga tinuturo Oh, magsabi na totoo ang sinasabi ng nagtuturo. aray, nako, delikado, lalo pang madidiin yun. Ganon. Okay. Gusto mo bang isa-isahin ko dito yung mga pangalan na sinasabi ni Saldi? Sige. Sino-sino ba yan? Pwede ba nating pangalanan yan? Interesado rin ako, Manong Ted. Abay! Alam mo na to kasi, di ba pwede mong buksan ito bang mga pwede mo pang puntahan? Kaya, sandali lang ho. Anyway, it's now 9:39 in the morning. Sel, magpakatotoo po tayo dito. Mag-isip-isip po tayo dito. Kaya nga sabi ko, gusto na po namin baguhin na itong t-shirt na to ikulong mandarambong, walang makukulong na mandarambong. Nako. Well, kung inyo po yung agad-agad na maiuwi dito, I stand corrected. At yung nga, nagpupursige ho kayo. Pero anong benepisyo ang maibibigay ng gobyerno para sa kanila kung iuwi dito si Saldico? Balikan nyo po yung kanyang kwento. Kasi yung mga binanggit niya dito, tanungin niyo kung nasaan itong mga to. At may ginawa ba ang gobyerno sa mga taong ito? Nako. Okay, hanggang lang muna tayo. Abangan po ang susunod na kabanata dito po sa ating bahagi ng ating palatuntunan na pinamagatang dati-rati po merong teleserye dyan sa ABS-CBN. Oh, Naalala mo? alin? Oo. Anong teleserye? Nung wala po yung Batang Quiapo. Naalala mo?
Anong teleserye? Binabantayan ko dati yun eh. Bago. Alin dun? Nasaan ka, Elisa? Naalala mo? Meron yan. Patok yan ha. Si William Martinez. Pinuntahan nga ako ni William nun sa studio namin eh. Talaga. Sa pagpapasalamat kasi araw-araw kong kinikwento kung ano na nangyayari. May So ngayon, update. Para ka rin tunghayan po palang natin to. nag-ano Abangan ang pagpapatuloy sa dulang pinamagatang hatid sa inyo ng Media Quest sa pakikipagtulungan ng TV5 at ng Maricel Halili Productions. Yeah. Ang dulang pinamagatang Nasaan ka? Elizalde ko. Ay,